Nasaksihan niyo ang pagsusumikap ng ating pamahalaan upang mas mapabuti ang ating kabuhayan. Para sa huling bahagi ng ating special report, handog namin ang milestones achievements ng ating gobyerno sa bilyong halagang pautang na naipahiram sa mga micro, small at medium Filipino entrepreneurs. Ito ay nakatulong sa maraming Pilipino upang makapagtayo ng sarili nilang mga negosyo. Bukod sa pamamahagi ng pangkapital, patuloy din ang pamahalaan, katulong ang pribadong sektor sa pagbibigay ng mga trabaho sa mga mamamayan. Kaya naman, naabot nito ang milestone na 5 million job generation at hiring sa 500,000 information and communication technology worker. Narito ang lahat ng yan sa special report. Taong 2004 nang simulang isulong ni Pangulong Arroyo ang Small and Medium Enterprises o SMEs sa bansa. Mula noon, marami na sa ating mga kababayan ang nabenepisyohan at gumanda ang pamumuhay dahil sa programang ito ng Department of Trade and Industry. Bago magtapos ang taong 2009, nakamit ng programang ito ang 150,000 SME milestone, kung saan may kabuang 170 billion pesos na loans na ang naipautang ng pamahalaan sa mga nais magtayo ng sariling negosyo. Naganap sa Coronadal City noong December 3, 2009 ang pagbibigay ni Pangulong Arroyo ng 300,000 pesos worth of loans sa Goodwill Credit Cooperative. Ang 150,000 beneficiary ng Sulong Program o SME Unified Lending Opportunities for National Growth. Bukod sa SMEs, lumawak din ang microfinance program ng Pangulo. Noong December 9 ng nakarang taon, nakamit nito ang 150 billion peso milestone sa pamamahagi ni Pangulong Arroyo ng tseke sa Central Luzon micro-entrepreneurs na ginanap sa Pulilan, Bulacan. Ang milestone event na ito na may temang tagumpay sa kahirapan ay nagsilbing Christmas gathering ng may 2,000 microfinance beneficiaries mula sa mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Pagbibigay ng oportunidad sa maliliit na negosyante ang pangunahing layunin ng SME at microfinance programs ni Pangulong Arroyo. Pero bukod sa pagkakaroon ng negosyo, malaki rin ang papel na ginampanan ng mga programang ito upang makalikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang epekto ng krisis pinansyal ay lubos na tumama sa mga naglalakihang ekonomiya sa mundo nitong 2009. Para ibsan ang masamang dulot nito sa Pilipinas, lalo na sa mga manggagawa, tinutukan ng pamahalaan ng paglikha ng maraming trabaho at magbigay ng emergency employment. Kasama rin dito ang mithin ni Pangulong Arroyo na mabigyan ng disenteng trabaho ang bawat Pilipino habang itinataas ang antas ng pamumuhay ng bawat isa. Si Tino De Jesus Abundo, isang mason mula sa barangay San Isidro ng Rodriguez Rizal, ay kinilalang pang-5 milyong Pilipinong nakinabang sa job generation program ng pamahalaan. Isang squatter si Abundo malapit sa Payatas, Quezon City na na-demolish ang bahay. Pero lumipat siya sa Rizal at nagtrabaho bilang helper sa isang construction company na gumagawa ng low-cost government housing project sa Southville 8 at Southville 8A. Siya'y naging mason kinalaunan dahil sa tiyaga at pagpupursigi. Sa panig pa ng paggawa at empleo, kinilala na rin ng Pangulo ang pangkalahating milyong manggagawa sa industriya ng Information and Communications Technology. Si Donna Joyce Borbon at Avelino Rufo na kabilang sa libu-libong beneficiaries ng PGMA Scholarship Program ay parehong nagtatrabaho ngayon sa TOEI Animation Company sa Eastwood City. Malaki na ang perang inilaan ng pamahalaan para sa ICT development ng bansa. Kaya naman naging mabilis ang pag-unlad nito lalo na sa larangan ng business process outsourcing industry. Ang Pilipinas ay tinaguri ang second biggest player ngayon sa mundo.
dahil na rin sa malaking suporta ng pamahalaan. Mahigit 400,000 na ang nalikhang trabaho sa bahagi pa lamang ng IT-BPO. Inaasahang patuloy pa itong darami at magbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya. Nasubaybayan nyo ang mga milestone achievements na ating pamahalaan noong nakaraang taon na nakatulong sa ating mga Pilipino. Ngayong taon, asahan natin na lalo pang pinagtibay at pinagbuting proyekto at programa ng ating pamahalaan. Muli ako po si Julina Magdangal para sa The Working President. Happy New Year to all!